Anong makikipaglaban? Nang huminto si Zufan, napahinto rin ang lahat. Naging mabigat ang kanilang mga mukha. Kuya Zu, sigurado ka bang hindi na kaya ni Kiaoer? Bahagyang tumango si Zufan. Sa dalawang sumunod na pagsabog, palaging nananalo ang kidlat laban sa apoy. Ibig sabihin, hindi kayang saluhin ni Kiaoer ang kapangyarihan ng walang talo na espada. Malapit na silang makahabol at wala namang saysay ang pagtakas. Kaya ang tanging daan ay lumaban. Nanginginig ang mga kilay ng lahat, bumigat ang kanilang dibdib, at napakuyom ang kanilang mga kamao, habang unti-unting gumagapang ang takot sa kanilang mga puso. Sila'y mga nahuhuli na lamang, mga sugatan, at kahit nasa pinakamabuting kalagayan man, wala silang pag-asang makatapat ang halimaw na yon. Pinakamalinaw ito kay Aoyang Lingshan. Siya at ang dalawang tagapagdala ng banal na espada ay kumakapit na lamang sa natatanging pag-asa, ang pambihirang talento ni Kiaoer. Ngunit bigo rin yon at ngayoy narito na ang matandang halimaw upang wakasan ang lahat. Nagyelo ang bawat isa. Kuya Zo, gaano kalaki ang tsansa natin? Tanong ni Ouyang Changqing, ang mga matay nagliliyab ng pag-asa. Pati ang tatlong nakatatanda ay napalingon din, ang kanilang mga tingin ay puno ng pananabik at pangangailangan. Nawalan sila ng sariling lakas ng loob, at ngayoy si Zufan na lamang ang kanilang pinanghahawakan. Noong siya pa ang dakilang general, may sariling isip pa silang ginagamit. Ngunit sa bingit ng kapahamakan, sinuko nila ang lahat ng pagpapasya, at buong-buo na silang sumusunod sa utos ni Zufan. Sapagkat kapag ang tao'y nasadlak sa sukdulang kagipitan, handa itong lumuhod, handang makipagkasundo, handang isuko ang lahat, basta't magkaroon lamang ng pag-asa. At kung ang pag-asang iyon ay nagmumula sa isang tao na marahas, tuso, o mapanganib, wala na silang pakialam. Ang kanyang salita ay nagiging batas. At higit pa rito, ilang ulit nang napatunayan ang talino at talas ni Zufan. Ngayon, ang tiwala nila sa kanya ay naging bulag na pananampalataya. Kahit si Murong Xu na palaging suwail, ngayoy hindi na iwasang isuko ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Zufan. Sa harap ng kawalan ng pag-asa, madaling magpasunod at magpaamo ng mga tao. Gaya ng paulit-ulit na napatunayan ng kasaysayan kung bakit nagbabangon ang mga tao sa mga pag-aalsa. Umiti si Zufan, puno ng tiyak na pananampalataya. Huwag kayong mangamba. Habang naririto ako, walang masamang mangyayari. Kuya, may paraan ka ba? Kaya mong labanan ang walang talo na espada, hinal na sabi ni Ouyang Changqing, na para bang natuklasan ang isa pang mukha ni Zufan. Kung noon ay daliri lang ang ginamit niya, gaano pa kaya kung buong lakas? Imposible, pero hindi ba si Kiaoer nga, bata pa, nagawang itaboy ang tatlong hari ng espada? Kung ganoon ang anak, paano pa ang ama? Napakuyom si Ouyang Changqing at yumukod ng may paghanga. Kuya Zo, napakalalim ng iyong kakayahan. Hindi mo ipinakita ang tunay mong lakas hanggang ngayon. Subalit ngayoy matutunghayan namin ang iyong pakikipaglaban sa walang talo na espada. Tiyak na ito ay magiging pinakadakila at pinakamarangal na laban sa kasaysayan ng mundo. Isang karangalan na masaksihan namin mismo. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala. Talaga bang kaya niyang labanan ang walang talo na espada? Hangal. Iyon ay halimaw na ilang libong taon nang nagsasanay. Paano siya? Ngunit kung magagawa nga niya, hindi lamang si Bailiu Tian ang malulugmok, pati sila rin mapapahiya sa sarili. Ano ang ginagawa namin sa mahabang taong ito kung kaya niya sa loob lang ng ilang dekada? Kumakabog ang dibdib ng lahat, nag-aabang sa sagot ni Zufan. Pag-asa at pagtanggi, sabay na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa huli, ngumiti si Zufan at umiling. Mga kaibigan, kahit peak na Genesis expert, hindi ko kayang tapatan, lalo pa ang walang talo na espada. May mga bagay lamang na iniwan sa akin ng aking guro, gaya ni Kiaoer, bilang panangga kapag dumating ang oras ng kagipitan. Kung wala man, kaya ko pa ring makatakas. Humupa ang tensyon. Ah, ganoon pala. Napailing ang lahat, ang kanilang selos at inggit ay biglang napawi. Aouyang Changqing, singit ni Ouyang Lingshan, ang tunay na lakas ay bunga ng matyagang pagsasanay. Huwag kang umasa sa mga gamit o pabor ng iba. Kapag iyon ay nabigo, sarili mo lamang ang maaasahan mo. Tandaan mo iyan. Tumango ang binata, kunwari masunuring alagad, ngunit sa kanyang puso'y may halong paghamak. Ang kabataan ay praktikal, ang mahalaga ay resulta, hindi proseso. At kung ang parehong salita ay manggaling kay Zufan, tiyak na buong puso niya itong susundin. Hush!
Isang kidlat na kulay lila ang gumuhit at bumaba si Kiaoer, hingal at takot. Ama, masyado siyang malakas. Ni hindi nakaapekto ang Dragon Breath Pill. Paparating na siya. Hehehe, hindi paparating, umalinggaw ang isang nakabibinging halakhak, narito na siya. Kasabay nito'y 4 na nakabibinging sipol ng hangin ang dumating. Nasa harap na nila ang walang talo na espada kasama ang 3 hari ng espada. Nayanig ang lahat. Maging si Kiaoer ay napaatras at nagtago sa likod ng kanyang ama, nanginginig sa takot. Dumating na ang halimaw. Ngunit si Zufan, walang bakas ng takot. Payapang umiti at yumukod ng bahagya. Ginoo, muling nagtagpo tayo. Tunay ngang ganoon, Sir Zuo, tugon ni Bailiu Tian, nakangising malamig. Matagal kitang hinintay. Ang Devil Mountain ay tunay ngang karapat-dapat sa kanyang pangalan. Subalit ngayon, hindi ako aalis nang hindi dala ang iyong ulo at ang 3 banal na espada. Makikiisa ka ba? Tumaas ang kilay ni Zufan, nakangisiring sagot. Ginoo, nalimutan mo yata ang ating kasunduan na hindi dapat tayo mag-abala sa isa't isa. Hindi ba't masyado kang nagmamadali? Hindi ba't nakakababa ng dangal? Ang kasunduan, tugon ni Bailiu Tian na may malamig na ngisi, ay para lamang sa magkapantay. Noon, itinuring kitang kapantay. Ngayon, hindi na. Kung nais mong magpatuloy ang kasunduan, patunayan mong karapat-dapat ka pa rin. Hehehe, kung ganoon, tapos na ang kasunduan dito at ngayon. Sumusuko ka na agad? Hehehe, mabutit nakita ko na ang iyong pagbabalakayo. Mali ka riyan, Ginoo. Ngumisi si Zufan, habang humahagalpak sa tawa si Bailiu Tian na may paghamak sa mata. Ngunit sa sumunod na salita ni Zufan, nanlamig ang halakhak ng matanda. Sa totoo lang, Ginoo, sa pagkakalarawan mo pa lamang ng ating kasunduan, malinaw na ikaw ang hindi karapat-dapat para ipagpatuloy ito. Sapagkat ikaw ay masyadong mahina. Nanigas ang mukha ni Bailiu Tian, nagyelo ang kanyang ngisi, at nagdilim ang kanyang mga mata. Humph! Ako raw ang mahina. Zufan, ikaw ang palalo. At ngayon, tinatakan mo na ang sarili mong kamatayan. Pumitik ng daliri si Bailiu Tian. Biglang namutla ang kalangitan, nabalot ng kulay ube mula sa kidlat, at isang marahas na enerhiya ng espada ang bumulusok kay Zufan. Mula sa iisang hagupit na yon, nagdulot ito ng biglaang bigat na pumigil sa hininga ng lahat, pinakilabot ang kanilang mga kalamnan. Ang ilan ay nagbitak ang balat, dumaloy ang pulang dugo mula sa mga sugat, parang sasabog ang kanilang katawan anumang oras. Si Ouyang Lingshan at ang 2 pang tagapagdala ng banal na espada ay duguan ang mukha, hindi man lamang nakalaban. Maging ang hawak nilang mga banal na espada ay walang silbi laban sa isang kaswal na pitik ng daliri ni Bailiu Tian. Ang walang talo na espada, walang makapipigil, winawasak ang lahat. Siya ang taglay ang pinakamataas na lakas sa mundo, walang habas at dinudurog ang lahat ng sagabal. Sa ilalim ng alon ng kanyang espada, naramdaman ng bawat isa ang malamig na hininga ng kamatayan na dumarampi sa kanilang batok. Hehehe, Sir Zuo, malutong ang halakhak ni Bailiu Tian, nasubukan ko na ang laruan ng iyong anak. Kahanga-hanga, pero malayong-malayo sa banta para sa akin. At ikaw, Sir Zuo, bilang isang ama, huwag mo sanang ulitin ang parehong paraan gaya ng iyong anak sa oras ng kagipitan. Kung hindi, lubos mo akong bibigin. Ngumisi siya ng may pang-uuyam. Ang 3 hari ng espada ay ngumisi rin, nagtatago ng halakhak sa kanilang dibdib. Huwag kang makialam sa patriarka, kundi ito ang abot mo. Wala ni isa ang makakatindig laban sa kanya. Ang Dragon Breath Pill ng Devil Mountain. Baka kaya ang isang hari ng espada, pero laruan lang iyon para sa aming patriarka, hehehe. Nakislot ang mata ni Zufan, hinaharap ang malakas na hangin, saka malamig na ngumiti sa 4 na nagyayabang. Walang talo na espada, huwag kang magpakasaya. Malayo ka pa sa pagiging walang kapantay. Wala man akong mga laruang gaya ni Kiaoer, pero may hilig akong mag-alaga ng alagang hayop. At yamang nagbigay ka ng palabas, ikinalulugod kong ipakilala ang munting hayop na ito. Itinaas niya ang kamay at bumukas ang singsing na imbakan. Bumugso ang mabangis na hangin, umuga ang lupa. Papalapit na ang nakamamatay na enerhiya ng espada, handa nang putulin ang kanilang mga ulo, nang biglang isang napakalaking kuko ang lumabas at sinalubong ito. Uminog ang dagundong ng pagsabog, at naglaho ang natitirang enerhiya ni Bailiu Tian sa kawalan. Kasunod nito, dumaluyong ang isang nakapangingilabot na simoy. Ang araw ay natakpan, ang kalangitan ay nilamon ng anino.
Sa isang iglap, ang pagaspas ng napakalaking pakpak ay nakapagdurog ng bato at nakapagpaguho ng bundok. Ang walang katapusang lilang kidlat ay pinawi ng matinding unos. Nabawasan ng kalahati ang paghahari ng walang talo na espada sa himpapawid. Sapagkat isang dambuhalang ibon na may 3 ulo at nagliliyab na asul na apoy sa noo ang nagpakitang gilas sa buong mundo. Sumigaw ito ng ubod lakas, nakabibingi at umaalinggaw sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng espiritual na hayop sa loob ng libo-libong milya ay nagpatira pa sa takot, yumukod sa kanilang tunay na hari. Teka, yan ay iw. Nanlaki ang mga mata ng lahat, pati na si Bailiyutian. Hindi ba't ito ang maalamat na imperial na espiritual na hayop ng ika-9 na antas, ang 3 ulong uwak? Nangatal ang 3 hari ng espada, nanginginig at nangingintab ang mukha. Patriarka, totoo nga. Ang pinakamalakas na espiritual na hayop, ang 3 ulong uwak ng ika-9 na antas. Bihira itong masilayan at ngayoy humarap mismo sa atin. Ang Devil Mountain kayang mag-alaga ng halimaw na ganito. Napakabigat ng loob ni Bailiyuyu habang hindi makapaniwala. Ang mga espiritual na hayop ng ika-9 na antas ay mga hari saan man sila naroroon. Sa kasaysayan ng 5 lupain, wala ni isang tao ang nakalampas sa alamat na yon. Ang mga kaharian ng tao'y gumuho sa ilalim ng kanyang mga kuko at pakpak. Hindi ko maunawaan kung paano ang ganitong emperador ng mga hayop ay susunod sa isang tao. Patriarka, ang Devil Mountain. Napahigpit ng hawak si Bailiyuyu, ang kabat panghihinayang ay nag-uumapaw. Ang taong may kakayahang pasukuin ang ganitong halimaw ay hindi basta-basta. Paano na tayo makakaligtas? Kapag dumating ang tunay na mga nakatagong dalubhasa ng Devil Mountain upang maghiganti, baka ni ang patriarka'y hindi makapigil. Nag-aalala siyang napatingin kay Bailiyutian. Ngunit itinaas lamang ng patriarka ang kamay, pinatigil siya, at mumiti pa ng may tuwa habang nakatitig sa halimaw. Sa libo-libong taon, hinanap ko ang isang karapat-dapat na kalaban, ngunit lagi akong nabigo. Marahil ay hindi matalino ang pukawin ang Devil Mountain, pero makakita ng isang buhay na alamat, isang espiritual na hayop ng ika-9 na antas, puno ng kagalakan ang matandang pusong ito, hehehe. Patriarka, hindi iyon ang usapan, ang taong nakapagsupil dito. Alam ko. Mataray siyang tinapik ng walang talo na espada. Tanging isang tunay na dalubhasa ang makakapagsuko ng espiritual na hayop ng ika-9 na antas. Binuhay natin ang pugad ng mga ahas. At maaaring tamaan din ako ng kanilang kamandad. Pero ano ngayon? Alam ba ninyo kung paano na itatag ang imperyong Sword Star? Sa aking kasibulan, hinarap ko ang walang katapusang mga pagsubok at sakuna hanggang makamit ang tagumpay. Ngayon, isa na namang malakas na kalaban ang lumitaw. Saktong-sakto para masupil ang pagkainip na matagal kong dinadala. Muli kong nararamdaman ang aking kabataan. Gaano man kalakas ang Devil Mountain, gaano man karaming dalubhasa ang dumating, haharapin ko silang lahat hanggang sa huling hininga. Gaya ng ginawa ko noon nang hamunin ko ang 5 lupain. Hahaha, Devil Mountain, mabutit naririyan ka. Ngayon, hindi na ako nag-isa, hahaha. Umingay sa buong langit ang kanyang halakhak, walang pakundangan at galak na galak, habang nakatitig sa 3 ulong uwak. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang Sundering Sword. Kumidlat ang lilang apoy sa paligid nito, at sumiklab ang kanyang pagnanasa sa labanan. Sa isang iglap, nagbago ang langit. Ang mga kidlat na ube ay nag-uunahang agawin ang pamumuno ng langit mula sa maiitim na hangin ng ibon. Umatras ang 3 hari ng espada, nakaramdam ng sindak sa labis na kasabikan ng patriarka. Hindi pa nila siya nakitang ganito kabangis at kalupit. Dahil ngayong humarap ang espiritual na hayop ng ika-9 na antas, may kakayahan na itong sumalo ng lahat ng kanyang lakas, at maaari na siyang magpakawala. Para sa isang taong baliw sa pamamayani sa rurok, ito ang pinakamabisang pampasigla. Maging ang 3 ulong uwak ay napatigil, halos hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi pa ito humarap sa isang tao na may ganitong kalakasan. At ngayon, narito sa mortal na lupain, isang tao na maging siya'y marunong igalang. Nakakapanindig balahibo, bulalas ni Aoyang Lingshan, na mangha habang nakatitig sa halimaw. Sir Zhu, ang Devil Mountain, may ganito pa palang taglay. Para sa amin, mga alaga lang sila. Pangbantay ng pinto. Malalim ang tinig ni Zufan, ngunit ang kanyang titig ay nakatuon sa laban na malapit ng sumabog. Kahit siya, hindi na iwasang makaramdam ng paggalang. Ang karunungan raw ay dumarating kasabay ng edad, at habang tumatanda ang tao,
lalo itong kumakapit sa mga bagay na ayaw mawala. Ngunit ang walang talo na espada ay naiiba, para sa kanya, ang edad ay numero lamang, at hindi siya tumitigil sa pagsubok sa sarili, kahit mailagay pa sa panganib ang kanyang sariling angkan. Hindi nakapagtataka kung bakit siya tinawag na walang talo na espada, hehe. Sa harap niya, wala ni isa sa apat na pinakamalalakas ng lupain ang maihahambing. Ngunit ang tatlong nakatatandang nagtatago sa tabi-tabi, nanginginig at nangingilag, lalo lamang nagdulot kay Zufan ng pagkainis. Siya, na nakaharap sa walang talo na espada alang-alang sa apat na lupain, ay mas nakakita ng karangalan at paggalang sa kalaban kaysa sa mga dakilang kapanalig na nanginginig sa takot. Iyan ang nagtatangi sa malakas sa mahina. Pambukas ng pinto. Sir Zhu, ano ba talaga ang Devil Mountain? Napasigaw si Ouyang Lingshan. Hush! Hawak ang matalim na Sundering Sword, tumingin si Bai Liuqian sa ibaba mula sa uwak ng may halong kagalakan. Ha, Sir Zhu, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang karapat-dapat na kalaban. Sisiguraduhin kong ipapakita ang aking pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng karampatang libing kapag napatay ko ito at hawak ko ang iyong ulo. Napakabait mo, kaya't sisiguraduhin kong kolektahin ang iyong mga labi at isauli sa Sword Star Empire kapag pinunit ka ng aking espiritong hayop. Ang kaunti kong magagawa ay huwag hayaang lamunin ng mga mabangis na hayop ang iyong bangkay, bilang tanda ng ating panandaliang pagkakaibigan, ha. Mukharing masigla si Zufan. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumawa. Namangha ang mga nanonood, walang makaintindi sa nangyayari, kahit ang tatlong Sword Kings ay nagulat. Pinag-uusapan nila ang kamatayan ng isa't isa, pero bakit tila pala kaibigan ang tono? Ang higit na nakapagtataka sa Sword Kings ay kung paano naging totoo ang tunog ng kanilang patriarch. Walang halong pangungutya, tapat ang intensyon niyang magpasalamat sa pabor. Sino ba naman ang mabait sa kanilang biktima? Kailan naging mabait ang pagbibigay ng libing? Ganito talaga ang Invincible Sword, nasisiyahan sa pagsasabi ng ganoong nakakatakot na salita, at naiwan ang iba na parang nanlalamig ang dugo. Nais ni Ouyang Changqing ng paliwanag, Kuya, nagmumura ba kayo kanina sa isa't isa? Siyempre hindi, magkaibigan lang kami, nag-uusap at naghahanap ng pagkakatulad. Kaibigan. Pagkakatulad. Hindi ko ito maintindihan. Naguguluhan si Ouyang Changqing. Huminga si Zufan, hindi ka masyadong nakakasama sa amin, kaya hindi mo pa naintindihan ang pagkakaibigan ng mga practitioner. Sa mundong ito, bawat isa sa atin ay gustong patayin ang isa, batay sa sariling interes. Pero hindi nito pinipigilan ang pagpapakita ng respeto, gaya ng pag-aalaga sa kanilang bangkay. Ganito mo tratuhin ang karapat-dapat na kalaban, ganap na natural. Paano yun natural? Wala akong naintindihan sa sinabi mo. Napamura si Ouyang Changqing habang sinusuklay ang kanyang buhok. Matapos mag-isip sandali, yumuko si Ouyang Lingshan kay Zufan, hinahangaan namin ang budhi ng Ginoo. Tatay, naiintindihan mo ba ang sinabi niya? Siyempre. Tumawa ang tatlong matanda, hindi pwedeng pumili ang mga practitioner, ha. Literal na tinutukoy ng may akda ang idiom na hindi pwedeng pumili ng lugar o paraan ng kamatayan, o kung paano lilipulin ang bangkay. Nagbagong seryoso ang kanilang mga mukha, nakatingin sa tao, at halimaw sa itaas ng may tanging paggalang. Wala nang dominasyon ng sariling kaligtasan, nakatayo sila ng matayob, tulad ng tunay na eksperto ng kanilang lupain. Tumango si Zufan. Walang duda, naiintindihan nila bilang pinuno ng kanilang lupain. Kailangang handang hamunin ng isang practitioner ang kapwa niya, iyan ang bumubuo sa isang tunay na mandirigma, kaysa itaguyod lamang ang buhay sa mundong ito. Isinara nila ito sa kanilang puso, iniwasan ang dao sa makamundong mundo. Maaaring dito kulang ang kanilang kaalaman sa mga sacred weapon kumpara sa Invincible Sword. Nakulong ang kanilang isip sa mga maliit na bagay. Ngayon, bukas ang kanilang puso. Hush! Pinalipad ng three-headed crow ang malalaking pakpak nito, nagpadala ng malakas na hangin. Biglang sumugod sa Invincible Sword, kuko handang punitin siya, humuni sa hangin. Patriarch, mag-ingat. Punitin mo siya. Sumigaw ang Sword Kings habang si Kiaoer ay nag-cheer para sa kanilang alagang hayop. Tuwang-tuwa siya, nakikita ang Invincible Sword na malapit ng mabigo matapos manakit sa kanya. Klang! Kumikindat ang Invincible Sword, iniwasan ang kuko ng espada at naglabas ng nakakairitang tunog. Labis ang puwersang ginamit, cataclysmic,
at napilitan ang Invincible Sword na umatras habang pinagtatanggol, lumalakas ang kanyang mga braso at nagpapawis ang noo. Hindi pa nakikita ng Sword Kings ang Patriarch sa ganitong hirap sa laban kaya nagpanik sila. Samantalang ang iba ay tuwang-tuwa. Tumakbo si Ouyang Changqing kay Zufan, "Kuya, kung hawak mo iyon mula sa simula, na-isave na natin si tatay at ang iba. Gusto kong hintayin ang tamang pagkakataon para sorpresahin ang Invincible Sword at tapusin siya. Wala akong ibang magagawa kundi hayaan silang magharap." Nagsinungaling si Zufan, "Hindi maaaring sabihin ang totoo. Naghihintay ako na parehong mapinsala. Masyadong bastos iyon." Mukhang matalino ang dahilan at walang humusga sa kanyang talino. Siya rin ang nag-isip para sa lahat. Kahit gaano man kaduda ang paliwanag, dahil sinabi ni Zufan, kailangang paniwalaan nila. Sino pa ba rito ang Grand Marshal? Tanging si Ouyang Lingxian at ang matatanda ang nakakaunawa, hindi mahalaga ang digmaan, kundi ang laban na ito. Isang unggoy ang umalingawgaw habang humawak ang Invincible Sword ng kanyang mga binti at tumayo ng matatag, hindi umatras. Ipinilit ng Invincible Sword at itinaob ang dambuhalang three-headed crow, pinapaikot ito sa hangin. Tumingin pabalik ang tatlong pares ng mata, "Ang lakas mo pala para sa isang tao." Nakakapagsalita siya, parang sa Sea Demon, sigaw ni Ouyang Changqing, "Lahat ba ng 9 na level spiritual beast nakakapagsalita? Kasama ba sa level ng Sea Demon?" Tumigil sandali ang iba pagkatapos ay tumango, pumayag sa parehong konklusyon. Tanging sina Zufan at Kiaoer ang nakakaalam kung bakit nakapagsalita ang 9 na level spiritual beast dahil sa Azure Flame. Samantalang ang Sea Demon mas delikado kaysa sa isang spiritual beast. Nagulat si Zufan dahil kaya ng Invincible Sword na makipaglaban ng pantay sa isang 9 na level spiritual beast. Sa antas na ito, hari ang mga hayop, hindi pa kasama ang halimaw na ito, nakatuwang ng kunpang, higit pa sa karaniwan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang Invincible Sword. Ibig sabihin ba nito, nasa antas na ng Spirit King ang Invincible Sword? Hindi pa siya ganap na Spirit King dahil hinahadlangan siya ng domain. Nag-focus at nag-obserba si Zufan. Lumalampas ang kanyang lakas sa lahat, ngunit hindi tumutugma ang cultivation sa natural order. Kung mas lalakas pa ang Invincible Sword, huhubarin ba siya ng domain? Kapag nalampasan niya ang limitasyon ng domain, kapag nakalusot, lalampas siya sa mortal realm at haharap sa heavenly tribulation. Pero sa mana ng Sword Sovereign, hindi nangangahulugang agarang kamatayan ang heavenly tribulation. At pagkatapos nito, mananatili ba siya sa mortal domain o? Si Invincible Sword lang ba ang tunay na talentong nakaabot dito sa mahabang kasaysayan ng mortal domain? Maraming henerasyon ng mga dakilang talento at alamat na daan-daang taon. Sa pagkakaroon ng 5 Divine Swords mula pa sa simula, hindi pwede na ilang tao lang ang nakarating. Saan sila? Kung umakyat sila sa Sacred Domain, bakit wala pang balita ng mga tao mula sa Mortal Domain? Alam ni Zufan na may hindi tumutugmang bagay. Hindi lamang para sa Sacred Beasts ginawa ang Heavenly Sovereign's Domain. Shriek! Biglang sigaw ang umalingaw sa kalangitan at sa pandinig ng lahat. Umiiyak ang three-headed crow sa pagkahiya na naitulak siya ng isang tao. Malalaking pakpak nito nagpadala ng itim na hangin diretsyo kay Bai Liutian. Bawat burol o bato sa daan ay winasak, dala ng hangin ang puwersa ng pagkabulok, nilalamon ang lahat ng matamaan nito. Kahit ang kidlat sa langit ay walang laban, pinigilan ng hangin ang asul-lilang kalangitan. Lahat ay nakaramdam ng biglaang lamig, humuni sa kanilang tainga, nanlamig ang dugo. Lahat ay ginawa upang lunurin si Bai Liutian. Sumigaw muli ang Sword Kings, nag-aalala sa kanilang Patriarch. Hindi makapaniwala ang iba na kaya ng Sword King ang kumilos ng ganito. Ngunit malinaw na sa ipinakita, kahit ang pinakamagaling sa mundo ay maaaring mabigo sa harap ng 9 na level spiritual beast. Habang pinapalibutan siya ng dilim at hangin, kumislap ang mga mata ng Invincible Sword at kumislap ang kidlat sa espada. Three heads, siguraduhin mong puksain mo yang matandang yan para sa akin, sigaw ni Kiaoer mula sa likod ni Zufan nang makita niya ang nakakatakot na enerhiya na nagbabanggaan sa himpapawid. Tumigil sa galaw ang three-headed crow sa utos ng kanyang amo, nagpakalakas sa pagpalakpak ng pakpak, Black Astral Wind Annihilation. Rumble. Binaha ng hangin ang kalangitan, tila isang dambuhalang karera, at nilibot ang Invincible Sword, ikinukulong siya sa gitna at pinapalapit ang kanyang kapalaran. Ang pressure ay sapat na para dumikit ang kanyang balabal sa katawan, pinipisil siya ng mas mahigpit.
Bumabagsak na ang kanyang mga buto sa pag-uunat. Patriarch! Sumigaw ang Sword Kings, pawis ang pinapawisan sa takot. Sa ganitong lakas na hindi pa nila nakita, sila mismo ay agad na mawawala kung sila ang nasa lugar ng Invincible Sword. At iyan pa lang mula sa pressure. Kapag tuluyang umatake ang mga itim na hangin, lalong nanlalata ang kanilang mga puso habang pinapalala ng takot ang pinakamalalang posibilidad. Kumakapit ang kanilang mga kuko sa palad, umaagos ang dugo nang hindi nila namamalayan. Si Ouyang Changqing at ang iba, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa sa nakamamanghang eksena. Ang alamat ng Invincible Sword ay tila mabubura na. Tanging sina Zufan at ang tatlong matanda ang nanatiling kalmado. Ang katapusan ng labanan ng tao at halimaw ay hindi lamang pagtatapos ng digmaan, kundi deklarasyon kung sino ang tunay na pinakamalakas. Ito ay karangalan at paninindigan ng isang practitioner na walang makamundong dahilan ang makakaatim. Nararamdaman ito ni Zufan sa kanyang sariling balat, kaya't pinapanood niya ang laban na ito para sa tanging dahilan na iyon. Lahat sila ay gustong masaksihan ang nakakagulat na harap-harapan ng pinakamalakas at kung gaano sila kalayo sa tuktok. Cuff. Habang lumalakas ang puwersa, pinapatal ang kanyang lumang mga buto. Sa bawat paglabas ng aura, sumasakit ang kanyang buong katawan. Nakakabilib pa, siya rin ay pawisin. Pinipiga ni Bai Liutian ang kanyang ngipin para tiisin habang may kislap ang kanyang ngiti at buhay na tingin. Hindi siya natatakot kundi nasisiyahan. Hehehe, ilang taon na ba mula nung huling naramdaman kong ganitong sakit? Ito ang laban. Ganito dapat ako mabuhay, hahaha. Sa loob, tumawa si Bai Liutian, pinaghigpitan ang hawak sa espada. Kumislap ang kanyang buong katawan ng lila habang kumikislap ang Sundering Sword ng kidlat. Unang tatlong Sundering Sword strikes, all conquering. Hush! Habang sumugod ang itim na hangin, pinihit ni Bai Liutian ang kanyang kamay. Bumabagsak ang kanyang mga buto at ang katawan ay nagpapalabas ng kidlat. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng sword wave sa lahat ng direksyon, pinapawi ang lahat sa daraanan nito. Rumble. Umugong ang langit, kumulo ang lupa, at nanginig ang paligid. Mula sa Invincible Sword, kumalat ang makapangyarihang Purple Lightning Storm, at nang tumama sa itim na hangin, sandaling tumigil ito bago winasak ang hangin. Sinira ng Purple Lightning ang lahat sa daraanan nito, binawi ang kontrol sa kalangitan, ibinalik ang kulay lila. Ang nakakatakot na kidlat ay bumagsak mula sa itaas, tila isang sayaw ng tagumpay. Bam! Napabaling ang three-headed crow, umiikot ng ilang beses, nagulat ang mga mata. Paano nga ba makakaya ng isang tao? Masyado pang maaga para humanga nang biglang sumabog mula sa katawan nito, sinunog ang mga balahibo. Umabong ang masangsang na amoy sa ilong nito. Napanghinaan si three-headed crow, tumingin sa sugat at naglabas ng itim na usok sa pagkagulat. Totoo bang nasaktan ako ng isang tao? Sugatang ito ay gawa ng Sundering Sword. Ginamit ng Invincible Sword ang pagkakataon nang mabigyang linaw ang itim na hangin para saktan ito. Namangha ang mga nanonood sa kinalabasan. Kahit ang Sword Kings ay nabulabog. Sinasabi nilang walang makakalaban sa isang 9 na level Imperial Beast, ngunit nasugatan ito. Ang mas masama pa, ito ay bilang ganti sa sariling atake nito. Ito'y hindi makatuwiran. Inisip nilang mahihirapan ang Patriarch, kahit makaligtas sa atake ng itim na hangin mula sa isang 9 na level Imperial Beast. Ngunit nasaksihan nila ang imposible. Winasak ng Patriarch ang hangin at ginamit ang pagkakataon upang makatamarin, gumawa ng kasaysayan. Karapat-dapat ang Invincible Sword sa kanyang pangalan. Nagdiwang ang Sword Kings. Ang Patriarch natin ang pinakamalaking karangalan. Samantala, ang grupo ni Ouyang Lingshan ay nagdilim ang pakiramdam, sabay-sabay na huminga ng malalim. Kahit isang 9 na level Imperial Beast ay hindi makakatalo sa matanda. Napakalakas ba niya? Namangha rin sina Zufan at ang matatanda, pinagmamasdan kung paano matatapos ang laban. Hugh! Hiningahan ng Invincible Sword, pinunasan ng pawis sa noo, at halatang pagod sa pilit na dala ng atake. Ngunit hindi siya nag-aalala, kundi nasisiyahan, uhaw sa laban. Kitang-kita ang kagalakan, handang yakapin kahit isang tao kung kaya lamang. Kapatid, bakit ngayon ka pa nakarating? Bakit hindi pa tayo nagkikita? Napakalungkot ko, nag-iisa ng matagal, hahaha. Hindi naman gaanong komportable ang three-headed crow, may mabigat na ekspresyon.
Isa itong makapangyarihang siyam na level Imperial Beast na sakop ang buong mortal domain. Maliban sa ilang natatangi, wala itong kinatatakutan. Ngunit nadadala ito pabalik ng 2 beses ng isang karaniwang tao. Ang inis ay nagiging galit. Lahat ng spiritual beast ay higit sa tao pagdating sa lakas. Ang mga spiritual beast ay tinuturing na inferior, average o superior. Ang una at pangalawa ay makakalaban ng peak human expert, habang ang superior ay higit pa, kaya nilang labanan ang tunay na malalakas na tao. Ang three-headed crow ay 9 na level, lampas pa sa superior, pinakamahusay sa lahat. Sa gabay ng kunpang, hindi na limitado sa mortal domain. Sa lohika, pangalawa lamang sa sacred beasts, at hindi sa kahit anong tao. Hindi matanggap ng kanyang pride na masaktan siya ng inferior na tao. Saan ang dangal niya sa mga kapwa spiritual beasts? At paano niya ipapaliwanag kay Kunpang? Walang pride ba siya? Galit na galit si three-headed crow, iniikot ang ulo at tumitig sa invincible sword na parang gustong patayin. Walang paghanga ang spiritual beast sa tunay na eksperto ng tao. Nalait mo ako, ngayon papatayin kita. Ganun lang kadali para sa mga halimaw. Galit na galit, halos sumabog ang puot nito. Si Kiawer, mabait sa panlabas, lalo pang pinapainit ang sitwasyon. 3 heads, kung matalo ka, sasabihin ko sa chief. Hindi ba galit siya kapag may pinakawalan? Pinadala ka niya para tumulong, pero babalik kang nahihiya. Walang maayos sa ilalim niya. Mas mabuti nang hindi na tayo humingi ng tulong sa susunod, hayaan na siyang magretiro na lang. Nakita ng three-headed crow ang babala sa tingin ni Kiawer at napabuntong hininga. Ang kasama mo, ganito rin. Ang batang ito ay kasing tuso ni Zufan, dinudurog ang sugat kung saan masakit. At masakit nga. Walang kinatatakutan ang three-headed crow kundi ang sacred beasts. Ngayon ay ipinadala siya sa utos ng iba. Parang buhay ko ay magiging impyerno dahil sa batang ito. Pangit ka, spoiled brat, nagmamalaki dahil sa Sundering Thunder Phoenix inheritance. Tigilan mo ang pag-cute sa akin, 6 na level ka lang. Nangangahas kang utusan ako. Kinakabahan ang iyong ina tuwing nakita niya ako. Bakit hindi ako na lang? Pareho tayong ibon, bakit hindi ako napapalad? Nakakainis. Buntong hininga ng three-headed crow, lalo pang bumigat ang mood, dumaan sa mas masamang isipin. Hindi man makapagsalita sa kanya, iba na ang sitwasyon, may muling ipinanganak na phoenix at iba pang kalokohan. Ang batang ito ay magiging isa pang boss. Tumitig ng malamig ang three-headed crow sa kanyang tanging target, ang invincible sword. Kasalanan niya lahat at mamamatay siya ngayon. Hugh! Ang asul na apoy sa noo ng three-headed crow ay kumikindat na parang kandila, ngunit malamig at icy ang kanyang mga mata, nakatuon lamang sa invincible sword na nakatayo sa kanyang harapan. Naamoy ni Baili Yutian ang uhaw nito sa kanyang kamatayan at mumiti, hawak ang kanyang espada sa 2 kamay, handang makipagsabayan sa sariling pagnanais sa laban. Halika, ibong halimaw. Subukan mo ang aking pangalawang attack ng 3 Sundering Sword Strikes. Pangahas mo. Nanginginig ang three-headed crow, sumigaw, isang karaniwang tao ang nangahas hamunin ang aking kapangyarihan. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Nanginginig ito, at ang asul na apoy sa noon nito ay lumaki, tila sumabog, bago bumalik sa dati upang balutin ang buong uwak. Hugh! Sa isang malakas na sigaw, ang uwak ay naging isang asul na ibong apoy. Batay sa naramdaman nilang pressure, 10 beses itong mas malakas kaysa dati. Namangha ang lahat ng nanonood. Si Ouyang Changqing at ang Sword Kings ay pareho ring nagulat. Malakas na ang uwak, ngunit lalong ipinakita nito ang ganap nitong kalamangan sa kanila. Halos hindi nakalaban ng Invincible Sword sa unang labanan, kaya't tila mahihirapan na siya ngayon. Nagningning ang mga mukha ni na Ouyang Changqing at ng iba sa pag-asa, samantalang ang Sword Kings ay lulubog sa pangamba, tensyonado at nag-aalala. Patriarch! Tumingin si Baili Yutian sa dambuhalang ibong apoy, kalmado ang mga mata at nakapahiwatig ng galaw. Halika, ibong halimaw. Mapagpanggap na hangal. Kumikindat ang three-headed crow sa galit, sumigaw habang pinapabilis ang pagpalakpak ng pakpak. Tao, saksihan mo ang kapangyarihan ng hari, Earth-Crushing Claw. Hush! Habang sumugod sa atake, 2 kuko mula sa asul na apoy ang bumaba kay Baili Yutian. Nagkakiling ang hangin habang dumadaan, tila natutunaw mismo ang espasyo.
Dumating agad ang mga asul na kuko ng apoy, ang matinding init ay pinaikot ang balabal ni Bailiutian, halos masunog. Kahit ang Yuan Qi na nagpoprotekta sa pinakamahusay sa mundo ay hindi kayang hadlangan ang nakamamatay na apoy at epekto nito. Nagpanik ang Sword Kings, anong apoy yon? Bakit hindi mapigilan ng Patriarch ang init? Kapag sumabog ito, kung gayon. Patriarch. Tumindi ang kanilang balisa, puno ang isip ng mga malagim na eksena. Niyakap ni Ouyang Changqing ang kanyang mga kamao, sabik sa kaganapan. Natapos na ang matandang halimaw sa wakas, hahaha. Tahimik si Zufan at ang tatlong matanda. Pangalawang espada ng Three Sundering Sword Strikes, obliterate. Habang papalapit ang mga kuko ng apoy, kumislap ang mga mata ni Bailiutian at pinaghigpitan ang hawak sa espada. Kasunod ng kanyang sigaw, ipinadyak niya ang kanyang espada pasulong, gamit ang lahat ng lakas ng kanyang matandang ngunit malusob na katawan. Hush! Hindi tulad ng unang nakamamanghang atake, naglabas si Bailiutian ng payak na sword energy ngayon. Bagaman tila ordinaryo, dala nito ang mas maraming puwersa kaysa sa una. Maliwanag ito sa paghinga niya na pabigat. Lahat ay nagtataka, paano ba kaya nakakaubos ng ganitong puwersa ang isang simpleng sword energy? Naging malinaw rin agad. Nagbanggaan ang sword wave at mga kuko ng apoy, at inaasahan ng lahat na wala lang itong magiging epekto. Ngunit sumunod ang walang katapusang pagsabog habang nagkakalat ang kidlat mula sa loob ng mga kuko, nilamon sila mula sa loob. Ito pa lang ang simula. Tahimik na nanood ang lahat habang ang maliit na sword energy ay pumapasok at lumalabas sa apoy, nag-iwan ng bakas ng kidlat na sumasakop sa kalangitan. Kahit ang asul na apoy ay walang laban sa lumalakas na purple. Habang lumalaki ang kidlat, nilamon nito ang malalaking kuko ng apoy, habang tumatagos ang sword energy sa three-headed crow. Paano ito posible? Namulat ang three-headed crow sa pagkagulat. Nang bumangga ang purple sword wave ng diretsyo, itinataas nito ang sariling kuko upang saluhin ito. Rumble. Nang magtagpo, sumabog ang maliit na sword wave sa isang marilag na paraan, naglabas ng isang kidlat na parang bagyo, sinunog ang katawan ng uwak habang binabalot ito. Ang nakakabigla at nakakatakot na pagsabog ay lalo lamang nagpalala sa pangamba sa mga nanonood, na nasaksihan ang kidlat na nilamon ang kalangitan at ang dambuhalang uwak. Nakatitig ang lahat, hindi makapaniwala kung paano napagsiksik ang ganitong pagkawasak sa isang bagay na maliit. Bakit parang payak lang ang atake ng matanda pero napakasira? Natalo ba ng 9 na level spiritual beast? Napaisip si Zufan at tumango, kaya pala tinawag na obliterate. Lahat ng puwersa ay nakatuon sa isang punto, kasunod ng marahas na pagpapalabas na maaaring lumubog at sumira sa lahat. Sinuri niya ang kahulugan ng mga karakter. Ang una ay ibig sabihin ay ilibing, takpan, lumubog, habang ang pangalawa ay lipulin, sirain. Opo, ang Sundering Sword ay isang kasangkapang para sa purong pagkawasak. Napakataas ng pananaw ng Invincible Sword kumpara sa atin. Buntong hininga si Ouyang Lingshan, makita ang ganitong nakatuong puwersa ay nagpapatunay lamang, kailangan ng pambihirang talento upang kontrolin ang ganitong malakas na kapangyarihan. Karapat-dapat sa pangalan ng Invincible Sword, ang pinakamataas na practitioner. Tumango ang dalawa pa sa katahimikan, kahit na nangangahulugan ito ng pagkapanalo ng Invincible Sword at kamatayan sa lahat. Iniwan na nila ang makamundong bagay at sumilip sa kalikasan ng mundo. Hush! Isang itim na anino ang dumaan sa kidlat sa itaas habang lumipad palabas ang three-headed crow gamit ang lakas ng katawan. Nawala na ang kanyang dating marilag na anyo at ngayon mukhang pagod na at nasira. Ang tanging natirang asul na apoy ay ang maliit na apoy sa noo. Kahit ang balahibo nito ay nasunog, tinanggal ang karangalan ng isang 9 na level Imperial Beast. Lahat ito ay dahil sa isang tao, ang pinakamalakas na tao. Nararamdaman ng three-headed crow na nadumihan ang buong dangal nito. Nagliyab ang mga mata sa galit sa matanda, sumigaw, pangit na tao, huli mo na ako nilait. Ngayon mamamatay ka. Sumugod ang three-headed crow sa Invincible Sword. Ang bilis nito ay hindi alintana ang masamang kalagayan, puno ng puwersa at sigla. Natalo man ang mga espiritual na hayop sa talino ng tao, nangingibabaw ang katawan ng tao. Nasaktan ang pride nito sa dalawang tama ng Invincible Sword, ngunit ang pinsala ay panlabas lang. Ang Invincible Sword naman ang halos maubos sa mga atake, hingal. Ito ang kaibahan ng espiritual na hayop at tao. Napakatibay ng katawan ng espiritual na hayop.
Alam ito ng Sword Kings at sumigaw, Patriarch. Hush! Pinutol ni Bai Liuqian ang kanilang landas sa isang wave. Huminga ng malalim, pilit na tumayo kahit maputla ang mukha at humina ang katawan. Ngumiti pa rin siya ng may saya, naglibot ako sa mundo na hindi natalo gamit ang tatlong atake na ito, at kailanman hindi ko kailangang gamitin ang lahat. Wala nang makalaban. Ngayon, hahaha, natutuwa ako na magagamit ko ang lahat. Tunay na kasiyahan, hahaha. Three-headed crow, salamat sa pagtupad sa panghabang buhay kong hangarin at pinayagan akong lumaban ng buong lakas ko. Hawak ni Bai Liuqian ang kanyang espada, matalim ang mga mata, at may masiglang ngiti, pangatlong espada ng Three Sundering Sword Strikes, Fatality. Hush! Kumikislap ang Sundering Sword sa kamay ng Invincible Sword, naglalabas ng lila na kidlat sa talim nito. Nakatingin ang kanyang mga mata, at tila nawawala at lumilitaw siya sa paningin ng lahat. Para bang sumasang-ayon ang buong mundo sa lakas ng ataking ito. Pumahid si Ouyang Changqing sa kanyang ulo, ano ito? Anong klaseng kasanayan ang ginagamit ng matanda? Bakit nagbabaluktot ang katawan niya? Nagiging isa sa espada at kalikasan, sigaw ni Zhu Fan, walang kapantay ang talino ni Bai Liuqian sa mundong ito. Napakalalim ng kanyang pananaw sa paraan ng espada. Kailangan lang niya ng tamang antas ng cultivation para umakyat. Kapatid Zhu, nasa rurok na siya, anong pag-akyat pa? Halos walang makakatapat sa kanya sa 5 lupain, baka pati siyam na level spiritual beast ay hindi. Hindi ko pinag-usapan ng lupain kundi. Kumindat ang noo ni Zhu Fan, umiling, at hinayaan ang kanyang tinig na humina. Naabot na ni Bai Liuqian ang rurok ng swordsmanship. Ang tanging hadlang lang ay ang kanyang cultivation upang mailabas ang buong kapangyarihan nito. Kung siya ay isang saint ngayon, karapat-dapat na siyang maging susunod na sovereign. Si Zhu Fan ay nasa parehong yugto rin. Ngunit napakahirap maabot ang sovereign stage. Kailangan hindi lang sapat na cultivation, kundi pananaw sa landas na nagiging isa ka sa kalikasan. Maraming peak sense ang malakas ngunit kulang sa tunay na kaliwanagan. Ang Invincible Sword dito, nakuha na niya ang pinakamahirap na requirement muna. Ngayon, kailangan na lang niya ng oras. Ngunit dahil ang The 10 Paths to Heaven ay nagamit na, walang sinuman ang maaaring maging sovereign kahit may karapatan. Pinipigilan ng kalikasan ng mundo ang ganito. Walang pagbaha ng tunay na eksperto upang mapanatili ang balanse sa mundo. Para maging sovereign si Invincible Sword, kailangan niyang ibaba muna ang isang nakaupo sa trono, ang pinakamalaking problema sa mga susunod na henerasyon, kabilang si Zhu Fan. Siya rin ay nagtatrabaho sa parehong yugto, nagsisikap araw-araw sa isip, espiritu at katawan. At hindi lang upang maabot ito, kundi upang makipaglaban sa isa at agawin ang trono. Ang tanging hindi alam ay kung ilan pang sovereigns ang naroroon sa sacred domain at kung may bakante. Wala siyang narinig tungkol sa pagkawala ng 10 emperador sa sacred domain, lalo pang nagdududa ngayon. Ang tanging magagawa niya ay maghanda. Kung may hamon, haharapin niya yon pagdating ng oras. Patuloy na pinanood ni Zhu Fan ang Invincible Sword, tumataas ang paggalang niya. Ang sinumang kwalipikado sa pagiging sovereign ay bihira, nakasalalay sa kapalaran kung ang ganitong swerte ay darating sa iyo. Nagulat si Ouyang Lingshan. Ang mga matanda, sanay sa espada, ramdam nila ng higit kaysa sa iba ang hindi pangkaraniwang antas ng Invincible Sword. Hindi ito pinapalampas sa kanilang paningin. Hugh! Nagpadala ng matitinik na hangin, sumugod ang three-headed crow na may matatalim na kuko, handang pahirin ang ulo ni Bai Liuqian mula sa balikat. Narinig ni Bai Liuqian ang pagwisto ng hangin at kumilos na ang espada. Isang payak na pag-ikot lang, nawawala siya at lumilitaw muli habang bumubuga ang kidlat, naglalabas ng purple sword wave patungo sa three-headed crow. Tumawa ito, may paungot siya, hahaha, nabaliw ka na ba, matandang hangal? Nakita mo kung paano walang epekto ang sword energy mo sa akin. Madali ko itong winasak noon at ngayon ginagamit mo na naman. Biglang naputol ang kanyang pananalita ng isang ungol, kasunod ang pagsabog ng dugo na nagpula sa kalangitan, parang ulan. Nanginig ang three-headed crow, itinaas ang ulo at tumingin pababa sa pagkabigla. Paano? Ang maringal na kuko na umihip sa hangin na may matinding puwersa, pati ang kanyang pride, ay nawala, naiwan ang isang perpektong hiwa. Kinain ito ng sword energy. Namangha ito. Isa itong 9 na level Imperial Beast, pinakamalakas, at naputol lang ng sword energy.
Nakita na nito ang kapangyarihan ng espada noon, halos walang epekto ang mga nakaraang dalawang atake. Ano ang espesyal sa payak na sword energy na ito? Nito ay sobra na. Naubos ang 6 na mata ng three-headed crow sa pagkalito. Matalino na rin ang isip nito, kayang husgahan kung kailan lalayo o hindi. Hindi ito pumasok sa sakop ng sacred weapon dahil delikado ito. Samantalang tao ang humahawak, hindi dapat hindi pwede. Dito ito na-stuck. Ngumiti si Bai Liuqian sa problema nito, nawawala muli ang kanyang katawan habang naglalabas ng isa pang sword energy sa pakpak nito. Hush! Umuusbong muli ang dugo habang bumagsak ang malaking pakpak. At nakatayo ang three-headed crow na sobrang gulat upang maramdaman pa. Paano? Humph, ang ataking ito ay tinatawag na fatality, ibig sabihin kamatayan. Ngumiti si Bai Liuqian, ipinakita ang ngipin, kahit ano pa ang harapin ko, putulin ko gamit ang fatality. Hawak ko ang sundering sword sa aking kamay, pinaghihiwa-hiwalay ang kalangitan gamit ito. Ano pa ang hindi mapuputol? Bumaling si Bai Liuqian at sumigaw, nawawala habang pinutol ng husto ang ulo ng three-headed crow. Sandaliin. Hush! Namulat ang 6 na mata ng three-headed crow sa takot, handang humingi ng awa, ngunit nakalampas na ang walang humpay na atake ng invincible sword. Lumipad ang sword wave sa kanya, naiwan ang three-headed crow na walang galaw. Dahan-dahang humati ang dambuhalang katawan nito sa dalawa, bumagsak sa lupa, bumuo ng ulap ng alikabok. Ang takot sa 6 nitong mata ang huling ekspresyon bago mamatay ang asul na apoy. Nakarating sa pinaka-shocking na wakas ang labanan ng pinakamalakas na tao at pinakamataas na espiritual na hayop na walang nakakita nitong darating. Lahat ay natigilan. Si Ouyang Changqing ay muntik nang umiyak, bumagsak ang pag-asa matapos matikman ang kaunting pag-asa. Kapatid Zuo, ginamit pa ang huling card, isang 9 na level spiritual beast pa, ngunit hindi ito namatay. Ibig bang sabihin nito, kami na ang susunod? Nagwala sa saya ang Sword Kings. Nawasak ng Patriarch ang 9 na level Imperial Beast ng mag-isa. Kahanga-hanga. Lalaganap ang pangalan ng Invincible Sword, hindi lang sa tao kundi pati sa espiritual na hayop. Wala nang makakatayo sa Patriarch. Ito na ang tunay na Invincible Sword. Hindi gaanong emosyonal sina Zufan at ang mga matanda, tumitig sa dambuhalang bangkay ng may mabigat na puso. Hindi nila iniugnay ang kapalaran nito sa kanila, kundi tinataya ang hamon sa hinaharap. Sa harap nila ang rurok ng kapangyarihan sa lahat ng lupain, at pati ang kanilang layunin. Maging si Zufan ay seryosong tumitingin sa lumilipad na Invincible Sword sa itaas. Invincible Sword, rurok ng mortal domain, paano may makakamit ng ganitong taas sa limitadong mundo? Ang pag-abot pa ay magiging karapat-dapat sa Sovereign Stage. Hinahangad ko rin ang Sovereign Stage, at upang maabot ito, kailangan kong makarating sa antas na ito bago bumalik sa Sacred Domain. Peak ng Genesis Stage, pinakamalakas sa Mortal Domain, iyon ang minimum kung nais kong hamunin ang Heavenly Sovereign pagbalik. Tumingin si Zufan sa Invincible Sword, may masamang ngiti na kumakalat sa kanyang mukha. Invincible Sword, magiging huling karibal ko sa Mortal Domain. Kapag nalampasan kita, iyon ang oras na iiwan ko ang mundong ito. Sana nandyan ka pa bilang hakbang ko, hahaha. Hugh. Walang alam sa pag-target ni Zufan sa kanyang likod, nanginginig si Bai Liuqian, humihina. Dumaan sa kanyang matandang katawan ang 3 strikes, ramdam ang kabigatan. Ngunit hindi siya nag-alala, tila sariwa pa rin sa kabila ng naputulang mukha. Bumaling siya kay Zufan, hahaha, Sir Zuo, salamat, labis ang kasiyahan ko. Sayang, nanalo ako. Kaya ayon sa kasunduan natin, kukunin ko ang ulo mo at ililibing. Itinuro ni Bai Liuqian ang espada kay Zufan, may malamig na ngiti. Lumipad ang Sword King sa tabi niya, mayabang at mapagmataas. Well, handa ka na bang harapin ang katotohanan? Humph! Bumagsak ang puso ng lahat, umatras sila sa takot, ngayon na ang kasamaan ay patungo sa kanila. Ngunit patuloy pa rin nilang tinignan si Zufan na may pag-asa. Parang siya na lang ang huling sinag ng buhay na makakapagligtas sa kanila mula sa kawalang pag-asa at pangamba. Kapatid, meron ka pa bang magagawa? Bulong ni Zufan sa kanyang sarili, bago itinaas ang kanyang mga kamay at bahagyang pumalak, hindi man lang nagpapakita ng takot gaya ng kanyang mga kasamahan. Clap! Nakatayo sa kanyang tabi sina Ouyang Lingshan at ang mga matanda, may mabigat na ekspresyon, naramdam ang intensyon sa likod ng simpleng kilos na iyon.
Kumindat ang noo ng Invincible Sword, tila naguguluhan. Sir, napakabait niyo at tama lang na pasalamatan kayo sa pabor na ito. Huminto ang malutong na palakpak at sinabi ni Zufan, salamat sa pagpapakita sa amin ng isang bihirang labanan at sa pagpapakita sa akin ng ruwok ng cultivation ng tao. Nagbigay ito sa akin ng malinaw na layunin at dahil doon, may pinakamalalim kayong pasasalamat mula sa akin. Lumihis si Zufan at nag-alay ng taos pusong pagbibigay galang. Sinundan siya ni na Aoyang Lingshan at ng dalawa pa. Nanginginig ang mga mukha ng Sword Kings, hindi nila maintindihan. Ano naman ginagawa ng lalaking ito ngayon? Namangha ang grupo ni Ouyang Changqing, kapatid Zuo, tatay, ano ba ang ginagawa niyo? Papatayin tayo ng halimaw na yon at kayo ay nakayuko lang. Dapat iniisip niyo kung paano tayo ililigtas, para sa Diyos na lang Hindi ninyong maintindihan, Changqing. Bumulag si Ouyang Lingshan sa katahimikan, sa aming mundo, ang mga practitioner ay hindi pumipili. Tandaan niyon. Lahat ng aming gawain ay bahagi ng bilog na ito, ngunit bilang practitioner, isang cultivator, ang pagyuko na ito ay paggalang sa malakas. Kung hindi ka yuyuko ngayon, hahadlangan ka ng makamundong mundo at hindi mo maabot ang rurok. Napakatagal na nating nabuhay kaya nakalimutan na natin ang ating orihinal na layunin sa Dao. Ngayon, nakilala namin si Sir Zuo at ang kanyang mga kilos at salita ay nagbukas ng aming mga mata. Maaaring practitioners ang mga tao, ngunit ang kanilang puso ay nahuhuli. Sobrang mali ang aming pagkakamali noon. Bumulong si Murong Li at muling tiningnan ng tatlo si Zufan ng may paggalang. Bilang kapwa cultivator, mas naunawaan ng binatang ito ang katotohanang iyon kaysa sa mga matandang relic na nakalimot na. Kaya't sila ay kulang. Nagkatinginan si Ouyang Changqing bago muling napalingon sa halimaw na nakabitin sa itaas nila. Tila nakikiramay sa kanila ang Invincible Sword, may bihirang kalmado sa kanyang paningin, itinuturing silang apat na pantay. Hindi ito kailanman mangyayari noon. Ang Invincible Sword ay pinakamahusay sa lahat, tao man o hayop. Sino ba ang makakatapat sa kanya? Ngayong pagkakataon, mayroon siyang ganoong paningin. Nabigla ang kanyang Sword Kings. Itinabi ang espada, ipinikit ng Invincible Sword ang mga kamay, puno ng paggalang, naglakbay ako sa mga lupain ng nag-iisa, ngunit ngayon nakilala ko na ang tunay na kapwa practitioner. Lalo na si Sir Zuo, napakabata ngunit maliwanag sa Dao, hindi mayabang o padalos-dalos. May paggalang ako sa iyo. Sayang, magkatugma man ang ating layunin, hindi ang ating posisyon. Dahil dito, pinipilit ako ng aming bilog ng practitioner na kuhanin ang inyong mga ulo. Lalo na, Sir Zuo, ang sayo ay kailangang-kailangan. Pinakamalaking kapalaran ko ang makilala ka ngayong araw, ngunit panahon na para magpaalam di. Bumulong si Bailiu Tian ng huling buntong hininga ng panghihinayang, bago tumibay ang kanyang mga mata, itinuro ang espada kay Zufan, handang tapusin siya. Nanghina si Ouyang Changqing halos umiyak. Akala niya ay sinusubukan ni Zufan na makipag-ayos sa Invincible Sword, ginagamit ang kanyang kabayanihan upang pukawin ang damdamin ng isa pang bayani para magkaayos sila sa huli. Ngunit nabigo siya. Hanggang sa bumaling at ibinigay ng Invincible Sword ang kanyang espada. Kapatid Zuo, sinira niya ang huling damdamin mo, ano na ang gagawin natin? Kung alam ko lang ito, hindi ko na siya papurihan at namatay na lang. Ngayon, hindi lang ako nahihiya, pati buhay ko ay nakataya. Paano niya maiintindihan ang damdamin ng mga tunay na practitioner? Sa pinakamaliit, malinaw sa kanila ang mga sama ng loob at pakikitungo, pampubliko man o pribado, at wala ang paggalang sa usaping ito. Sa pagtanggi na kilalanin ang lakas ng kalaban, hindi ka rin unlad. Masisira ang iyong potensyal dahil sa sariling pagtanggi. Mas madali itong sabihin kaysa gawin, mga taong ganito ay bihira. Habang nangunguna si Zufan, napagtanto rin ni na Aoyang Lingshan at ng mga matanda ang katotohanang ito, nagkamit ng paggalang mula sa Invincible Sword. Ngunit pinukaw din nito ang kanyang kagustuhang patayin si Zufan. Alam niya, lalaki ang kabataan at balang araw ay hahamon sa kanya. Maaring naghahanap siya ng karibal, ngunit ang matagpuan ang potensyal ay nagdudulot lamang ng takot. Kailangang patay nito. Ang puso ng tao ay puno ng kontradiksyon at disonansya, isang bagay na kahit ang pinakamahusay ay hindi makakaiwas. Tumaas ang espada ng Invincible Sword, humuni ng banayad, dala ang eulogy ng lahat sa impyerno. Nanghina si Ouyang Lingshan ng malubha, ngunit hindi natakot, itinuro ang kanyang espada sa kalangitan.
Ang mga matanda, sa wakas, ay hindi para sa iba, ni para ipagtanggol, kundi upang hamunin ang rurok, para sa kanilang sariling landas. Ang puso ng Dao ay nag-aalis ng takot, sapagkat nauunawaan ang buong mundo. Dito at ngayon, ipinakita ng pinakamataas sa kanilang lupain ang lakas na nararapat sa kanila. Ramdam ng Sword Kings ang pagbabago ng tatlo, kahit na humina na sila. Parang enerhiya ang nag-ipon mula sa mundo, gayon din sa Patriarch. Ang kanilang mga puso ay lumakas. Nagkulay ng kaba ang mga kilay ng Sword Kings. Kailangan silang mapatay dito at ngayon, bago sila lumakas at malampasan pa ang Sword Kings. Kailangan nilang mapatay ngayon, upang maiwasan ang mas masamang kinabukasan. Si Ouyang Changqing ay bulag sa pagbabagong ito, nagbubo ng pawis. Walang paraan na 3 pinalumpo na tao ang makakatalo sa halimaw na yon. Tapos na, ito na ang wakas. Hintay! Nasa bingit ng pagsiklab ang one-sided na laban ng sumigaw si Zufan, "Sir, iminumungkahi kong huwag na ninyong ituloy pa at umatras na lang." Natakot ka ba? Hahaha, hindi takot, kundi pag-atubili. Bumuntong hininga si Zufan, "Hindi ko pinansin ang inyong kapalaran sa simula, ngunit nakikita ko ang inyong laban at napagtanto kong kayo ay karibal na kailangan kong harapin mismo. Kulang ang aking lakas ngayon, kaya gusto kong mabuhay kayo, upang ako mismo ang makipaghamon sa inyo. Ayokong tapusin kayo ngayon." Nagulat si Bailiu Tian, bago tumawa, "Sir Zuo, talagang paligoy-ligoy ang pananalita mo. Kahit ako, hindi ka maintindihan. Kung may kapangyarihan ka ngayon, bakit maghihintay pang patayin ako? Kung wala, bakit mo naman pinag-uusapan ang buhay ko? Bakit ko ipagkakaloob sa iyo ang buhay ko para lamang magdulot ng problema sa akin?" Sir Invincible's word, walang kontradiksyon dito. Ngumiti si Zufan, "Gusto ko ang inyong buhay, ngunit ayokong gawin ito kung hindi ko gagamitin ang sarili kong kamao. Masisira nito ang kasiyahan ng laban. Kaya sinasabi ko, Sir, mag-ipon ng enerhiya at hayaan kaming mabuhay, upang matapos natin ang laban ng patas. Ang mananalo ay papasok sa Devil Mountain, at ang matatalo ay ililibing sa lupa." Nanginginig ang mga mata ng Invincible Sword, Devil Mountain. Hindi ka ba bahagi nito? Bakit mo gustong pumasok? Sa totoo lang, nagmula ako sa Devil Mountain, ngunit hindi makabalik dahil sa kakulangan ng lakas. Umiling si Zufan, binuksan ang puso sa isang katunggaling kinikilala, "Sir, maliit lamang ang 5 lupain. Sa pagpasok sa Devil Mountain, malalaman nyo ang tunay na mundo ng malalakas. Walang katapusan ang iba pang naroroon. Ngunit pagdating sa talento, bihira. Ang kailangan mo lang ngayon ay paraan para makapasok. Sa araw ng ating laban, makakakuha ka ng tiket. Kung ako ang mabibigo, patunay ito na hindi ako karapat-dapat bumalik, at ginagawa mo ito para sa akin." Napaisip si Bailiu Tian. Binigyan siya ni Bailiu ng babala, "Patriarch, lason ang mga salita ng bata." 1 minuto sinasabi niyang mula siya sa Devil Mountain, sunod na minuto ay hindi makabalik. Anong uri ng sek ang hindi nagpapahintulot sa pagbabalik ng kanilang disipo? Alam niyang nasa bingit na ng kamatayan at kumakapit sa kahit ano upang lokohin tayo at mabuhay. Huwag mong hayaang madaig ka. Tumitig si Bailiu Tian kay Zufan, ngunit mahirap pa ring magdesisyon. Punong-puno ba ng eksperto ang Devil Mountain? Lampas pa sa iyong inaasahan. Umiling si Zufan, naalala ang mga araw na yon, walang katapusan ang kanilang mga alamat. Halos hindi makakakwalipika ang lakas mo. Tinatawag ni Sir ang Dragon Breath Pill na laruan, hahaha, mas maliit pa ito sa Devil Mountain. Ngunit may mas maganda ako, isang bagay na magpapakalat ng abo mo sa hangin. Gusto mo bang makita, Sir? Tumigil si Bailiu Tian, hindi makapagsalita. Dumating sa sandaling iyon ang makapal na ulap mula sa dagat patungo sa kabayanan, dala ang matitinik na hangin. "Patriarch, niloloko lang tayo ng bata." Mabilis na wika ni Bailiu, nakita si Bailiu Tian na nalunod sa pag-isip, maaaring kakatakot ang Devil Mountain gaya ng sinasabi niya, pero bakit naman siya dahan-dahan sa amin? Bakit walang isa mang elder mula sa Devil Mountain na nagbantay sa kanya? Hindi ito makatwiran. Kumpiyansa ba ang sek na ang kanilang disipo ay makakalibot sa mundo ng mag-isa? Kahit sa pagsasanay, dapat may nakatagong tagapangalaga. Ngunit heto siya, halos patay na, at wala tayong bakas ng sinumang pumoprotekta sa kanya. Ang ibig mong sabihin, wala talagang Devil Mountain. Eksakto, o kahit mayroong ganoon, hindi ito kasing sobra ng ipinapakita niya. Tumango si Bailiu, nakatitig kay Bailiu Tian nang may kumpiyansa,
Patriarch, naglakbay ka sa mga lupain ng libu-libong taon, ngunit wala kang narinig tungkol sa ganitong kakatwang lugar. Bilang rurok ng 5 lupain, kung hindi mo alam ang mga lihim nito, wala nang iba. Pinakamalaking duda ay sa batang ito, siya lang ang nagpakalat ng alamat ng Devil Mountain. Siya ang tanging disipo na nakita natin sa libu-libong taon. Hindi ba kakaiba yon? Paano isang training lang sa labas sa buong taon? Kaya napilitan akong magsalita. Isa itong malaking kasinungalingan para linlangin ang lahat ng bayani at itago ang kanyang sarili. Kumindat ang noo ng Invincible Sword, bumagsak ang mukha niya sa galit habang titig kay Zufan. Tama ka, Sir Zu, paano ka lang nag-iisa mula sa Devil Mountain sa lahat ng taon? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Umiigting ang galit ng Invincible Sword, kitang-kita sa matalim niyang titig at uhaw sa dugo. Umiling si Zufan at nagbuntong hininga, inihain ang Thunder Ring, dahil hindi mo pinaniniwalaan, walang paraan kundi makipaglaban. Masakit na pilitin akong wakasan ang ganoong mabuting kalaban, ngunit ganoon talaga. Nanlamig ang kanyang mga mata, at naglabas ang singsing ng nakapapaso at ligaw na kapangyarihan. Tumalo ng puso ng lahat, malinaw, may labanan na. Nanginig ang mga kamao nila, pawis sa noo. Walang nakakaalam kung gaano kaepektibo ang kalmadong Zufan laban sa pinakamalakas. Anumang bakas ng kasinungalingan ay magdadala ng kapahamakan sa kanila. Tinawanan ng Invincible Sword ang enerhiyang inilabas ng singsing, Dragon Breath Pill na naman. Wala ba kayong ibang laruan? Hindi ito makakaapekto sa akin. Dragon Breath Pill na, ngunit lampas pa ito sa kay Kiaur. Mas mabuting mag-inat ka, sir. Nakangiti si Zufan nang may lubos na kumpiyansa. Ulit na naman ang pagsisinungaling. Marunong talaga magpanggap ha. Wala sa kilos ni Zufan ang nagsasabing ito'y isang panlilinlang, ngunit hindi naniniwala ang Invincible Sword. Ganap siyang kumbinsido na bluff lamang si Zufan, kaya't baka mas mabuti pang tapusin na ito. Siyempre, wala talagang bakas ng panlilinlang kay Zufan, dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Kapag umatake siya, wala nang bakas ng matanda sa likod. Pinili ni Bai Liuqian na sundin ang payo ng tagapayo, handa nang harapin ang kamatayan habang itinaas ang Divine Sword. Lumitaw ng mas maliwanag at mainit ang singsing ni Zufan bilang resulta. Sa hindi alam na matanda, tila nakatakda na ang labanan kung tatawagin man. Ngunit makakayanan ba ng kahit sino mula sa mortal domain ang buong lakas ng Dragon Breath Pill? Malabong-labong kahit ang Invincible Sword mismo. Hugh! Lalong humihip ang hangin sa paligid, malamig na sumisingit sa buto, nagpapakilabot kahit sa Invincible Sword. Ang lamig nito. Namangha ang mga eksperto. Bilang Sword King level, kalaban ng malamig, kaya paano nakapanginginig sa kanila ang isang banayad na simoy ng hangin? Nakapikit ang noo ng Invincible Sword, huminto sa pag-atake. Damn, nandito siya. Si Ouyang Lingshan lamang ang nakakaalam ng sitwasyon, takot at nanginginig. Nakatingin ang lahat sa kanya. Hindi siya natakot sa Invincible Sword, bakit ngayon nanginig siya? Ano pa ang mas nakakatakot kaysa sa Invincible Sword? Tiningnan ni Ouyang Changqing ang ama, tatay, sino ang tinutukoy mo? Rain. Nanginginig ang 4 na Divine Swords sa kanilang mga kamay, puno ng pananabik at uhaw sa labanan. Halos lumipad na ang mga ito sa sobrang sigla. Namangha ang lahat sa ligaw na espada, si Bai Liuqian ang pinakanabigla. Ano ang nangyayari? Anong ginawa mo sa Sundering Sword? Walang humawak dito, hindi habang hawak mo ito. Nahirapang kontrolin ni Ouyang Lingshan ang Heaven Sealing Sword, siya iyon, ang halimaw ay narito na. Sino? Sigaw ng lahat. Panginoon ng North Sea, ang Sea Demon. Tumalikod si Ouyang Lingshan sa dagat, pinanood ang makapal na ulap na nilamon ang Sea Bright Sect. Naririnig ang yelong nagkakabasag habang kumakalat ang lamig, tinatakpan ang kalahati ng sect sa makapal na yelo, at pinipigilan ng itim na ulap ang sinumang makakita. At patuloy pa rin itong kumakalat. Hindi gagawa ng galaw ang halimaw sa sect habang may barrier. Ngayon, nawala yon, agad itong dumating. Lahat ay tumingin sa hilaga, nagulat at nabigla. Si Invincible Sword lamang ang masaya, hahaha, kilala ang Sea Demon ng North Sea. Matagal ko nang gustong makilala siya. Tingnan natin kung mas mahusay siya kaysa sa siyam na level Imperial Three-Headed Crow. Kung gusto mo ng kamatayan, go ahead. Alam ni Zufan ang katotohanan at umiling. Ngunit pinanood niya ang ulap ng seryoso kasama si Kiaur. Pareho silang sumugod sa itim na ulap.
Heaven Ceiling Sea, nandito ako. Sir Zhuo, huwag, sigaw ni Ouyang Lingshan, ngunit hindi pinansin ng mag-ama. Sinundan ng Invincible Sword si Zufan. Patriarch, sigaw ng Sword Kings, ngunit hindi siya nakikinig sa magandang araw, lalo na ngayon. Kinain ng itim na ulap si Invincible Sword sa loob ng ilang segundo, naiwan ang nag-aalala na Sword Kings. Kapatid yon, ano ang gagawin natin? Tumingin ang dalawa sa kanilang elder. Naisip ni Bailiuyu, at lumipad patungo sa Invincible Sword, tungkulin natin ang protektahan ang Patriarch. Oo. Tumango ang iba at sumunod sa papalapit na dilim. Nanghihina ang grupo ni Ouyang Changqing. Ano na ngayon? Umalis ang kanilang mga kalaban. Nawala ang target, nakatayo silang parang walang direksyon, walang layunin. Tiningnan ni Ouyang Lingshan ang mabilis na paglapit ng kadiliman, huwag lang tumayo at tumakas. Kapag nakuha ka ng ulap, wala nang takas. Kapatid Zoe. Dumating si Sir Zhuo sa North Sea para sa Sea Demon. Nasa kanya na ang lahat. Bumuntong hiniga si Ouyang Lingshan at tiningnan ang mga juniors, tumakbo kayo. Gagamitin ko ang Heaven Ceiling Sword para pigilan ang itim na ulap sa pagkuha sa inyo. Ang Sea Demon ay hindi tulad ng Invincible Sword, mas malakas kaysa alam niyo. Ngayon, tumakbo. Dinala ni Ouyang Lingshan ang kanyang sugatang katawan patungo sa itim na ulap. Ama, sigaw ni Ouyang Changqing, ngunit nawala na siya. Nagkatinginan ang dalawang matanda, tumango, tutulungan namin si Brother Aoyang. Kayo, tumakbo. Kapatid, sigaw ni Murong Xue, ngunit nawala na ang dilim. Tinignan ng mga juniors ang isa't isa, nagkakapit ng ngipin, nagpasya na tumakas. Hindi nila pwedeng sayangin ang sakripisyo ng kanilang mga nakatatanda. Naramdaman ni Zufan na pumasok siya sa bagong mundo, puno ng nyebe, yelo, at tubig. Ice Mountain ba ito? Seryosong wika ni Zufan habang nabubuo ang ulap sa paligid. May mga malalaking alon na naging yelong tuktok na umaabot sa abot ng paningin ni Kiaoer. Dinilaan niya ang kanyang nagyelong mga braso at sabi, Ama, ito ba ang mundo ni Siyi, Ice Mountain? Isa ito sa 3 nakamamatay na lugar na kumukuha ng pinakamaraming buhay. Itinaas niya ang tingin mula sa puting kalangitan at patuloy na pag-ulan ng nyebe, sa malinaw at nagyelong dagat, parang napakalaking salamin. Nagniningning ito ng kaakit-akit na liwanag, itinatago ang mga kakilakilabot na pangyayari sa ilalim, libo-libong mga patay na katawan, nakapikit at nakakakilabot. Tama ang Dragon Ancestor, galit na galit si Siyi sa sangkatauhan. Anumang hayop na kumakain ng tao ay sumusunod lamang sa likas niyang ugali at hindi niloloko ang tao para sa sariling libang. Sakit sa puso niya, kaya't iniisip ko kung papayagan niya pa ba kaming makipag-usap. Ama, huwag mo akong kalimutan. Hindi ako tao. Makikinig siya sa akin, hehehe, iwiniksi ni Kiaoer ang ulo, may cute na mayabang na ekspresyon. Isang nakakatakot na tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid, hay. Lahat ay tumataka sa aking pagdating, ngunit kayo ay direktang lumapit. Katapangan ba yon o kawalang ingat? Alam ninyo ang aking kalikasan at hanap niyo ako. Alam niyo rin ang matandang dragon, hehehe, mabuti yon. Tumayo silang magkasabay, tumango. Napag-alaman nilang si Heaven Ceiling Sea ang nagsalita, dahil binanggit ang Dragon Ancestor. May tanda ito ng pagkakaibigan. Marahil, hindi ito magiging sobrang mahirap. Dahil siya'y nagsalita at hindi umatake, may pagkakataon pa para sa negosasyon. Senior C, ako si Zufan. Dumating ako sa rekomendasyon ni Dragon Ancestor upang hilingin ang tulong ng senior sa pagliligtas sa aking anak. Magpapaabot kayo ng aking walang hanggang pasasalamat. Inuukit ni Zufan ang kamay sa langit. Tumawa muli si C, sinundan ng kanyang nakakakilabot na boses, ligtasin. Hay, bakit ko gagawin yon? Kung ipinadala ka ni Dragon Ancestor, alam mo na pinutol ako ng sangkatauhan ng higit sa kaya kong pagalingin. Ngayon, nakulong ako dito ng tao, natatakot na lumabas dahil baka gawing salaan ng 5 espada. Ako at sangkatauhan ay mortal na kaaway. Kahit anong pagpatay ay hindi makakapawi ng galit ko. At ngayon, lumapit ka sa akin para humingi ng tulong. Isang katawa-tawang biro, hahaha. Hindi, Senior C, hindi siya tao, kundi aking kapatid. Nagsalita si Kiaoer upang ipaliwanag. Pinagtawanan siya ni C, hehehe, salamat sa pagpapaalala, batang babae. Hindi ba't sinasabi mo lang kanina na makikinig ako sa'yo? Mapangahas ka, ibibigay ko yun sa'yo, hahaha.
Ipaliwanag mo sa akin, saan nagmumula ang tiwalang iyan, samantalang hindi pa tayo nagkakilala. Maaaring ipinadala ka ng matandang dragon, ngunit hindi iyon garantiya na papayag ako, Humph. Senior CE, ako ang magiging Thunder Phoenix sa hinaharap. Pareho tayo, ikaw at ako. Tulungan mo ako ngayon at babayaran ko ang utang na loob. Namula ang mga pisngi ni Kiawer, nag-isip sandali bago magsimula sa mahinahong pananalita. Sa malawak na mundong ito, 5 lamang sa amin ang mga sacred beast. Kailangan nating magsama laban sa galit na sangkatauhan. Tahimik si Heaven Sealing Sigi. Ngunit muli siyang tumawa, Little Thunder Phoenix, nakuha mo lamang ang legasya ni Thunder Phoenix at hindi mo pa napupuno ang kanyang pwesto. Wala ka pang kahihiyan, tinatawag ang sarili mong sacred beast. Ang isang sacred beast ang pinakamalakas na hayop. Ikaw, sa kabilang banda, malayo pa sa dulo. Talent lamang ang meron ka, ngunit iniisip mong nasa taas ka na. Hihahi, hindi ito estilo ng sacred beast. Mas tama pang sabihin na amoy mo ang panlilinlang ng tao. Napalapit ka sa kanila at natutunan ang kanilang masamang asal. At naglakas loob kang tawaging sacred beast. Humph! Naglawa ang puso ni Kiawer, tumingin kay Zufan at umiling. Little Thunder Phoenix, dumating ka sa rekomendasyon ng matandang dragon, pero sinabi ba niya na gagamitin mo ang pangalan niya sa paghingi ng tulong ko? Umiingay si Sigi. Umiiling sina Zufan at Kiawer, alam ng Senior Dragon Ancestor ang galit ni Senior Sigi sa sangkatauhan at hindi niya nais na pilitin ka sa anumang bagay laban sa iyong kalooban. Ang tanging pag-asa namin ay apela sa iyong katapatan at tulungan kami. Tumahimik ka. Huwag gamitin ang budhi ng tao sa sacred beasts. Wala kayong alam tungkol sa amin. Ang maayos na pananalita ni Zufan ay nagdala lamang ng samut-saring sumbat mula kay CE. Kabilang sa 5 dakilang sacred beasts, ako ang pinakamalapit sa matandang dragon, ngunit hindi iyon nangangahulugang papayag ako sa anumang hiling niya. Alam mo ba bakit? Umiling si Zufan, nag-aalala. Humph, dahil kami, mga sacred beast, ang rurok ng mundong ito. Hindi tulad ng tao, hindi kami nabubuhay sa lipunan, kundi naglalakbay ng mag-isa. Walang humahawak sa amin. Tanging dahilan kung bakit ipinadala ka sa akin ng matandang dragon ay dahil makakatulong ako at hindi dahil naniniwala siya sa akin. Ang iba pang 4 ay ganoon din, walang apela sa aming budhi ang makakabisa dahil wala kaming ganoon. Ang tao lamang, tulad ninyo, maliit at mahina, ang nabubuhay sa pagtutulungan para sa ikabubuti ng grupo. Kung isa sa inyo lamang sa malawak na mundong ito, tiyak na mamamatay. Lakas ay nagmumula sa pagiging mag-isa, walang kaibigan o kasama. Narinig ni Zufan ang masidhing pananalita at galit ni CE, Little Thunder Phoenix, ang taktika mo ng pagpapakita ng init para sa sariling layunin ay gaya ng ginagawa ng tao at hindi ng sacred beast. Hindi ka karapat-dapat maging sacred beast, isa kang nahawa sa tao. Galit na galit si Thunder Phoenix kung malalaman niyang napunta sa isang taong parang hayop ang kanyang legasya. Siguradong sisirain niya ang iyong liig. Tumindi ang galit, dumaloy sa buong mundo. Ang nakakapanakit na lamig ay nagpanginig kay Kiawer sa takot. Nais patayin ni Sigi si Kiawer. Nakangiti si Zufan, naglabas ng matinding depensa sa harap niya. Labis ang galit ni Sigi sa sangkatauhan hanggang sa patayin pati mga sacred beast na may kaugnayan sa tao. Hindi niya matitiis ang kahit ano sa tao, lalong pahirapan ang sitwasyon. Kung galit lang sa tao, nakatuon sana ang puot sa Zufan. Ngayon, kasama na si Kiawer at si Sanzi, ang nangangailangan ng kagalingan. Nag-aalangan si Zufan. Uminit muli ang sigaw ni Sigi at natigilan si Zufan. Ngunit tumawa si Sigi, tila maganda ang tunog, hahaha, natakot ka, hindi ba? Natakot ka sa mga salita ko? Hindi alam ni Zufan ang plano niya. Little Thunder Phoenix, sinasabi ko lang sa iyo kung paano kumikilos ang isang sacred beast at sana huwag ka sumalungat. Kung sumalungat ka, wala nang pakialam, kaya't gawin mo ang gusto mo. Ganoon tayo, impulsive na sacred beast, hahaha. Tumitig si Kiawer sa takot. Biglang nagbago ng paksa si CE, sino ang sinusubukan niyong iligtas? Pwede mo bang ipakita sa akin siya? Nagkatinginan sina Zufan at Kiawer. Nagduda si Zufan bago hinawakan ang kanyang singsing ng dahan-dahan. Binasa ni Sigi ang intensyon, nakangiti, nag-aalala ka ba sa maliit na ako? Hahaha, dapat nga. Galit ako sa sangkatauhan at hindi ako gagawa ng pabor sa tao.
Ngunit gaya ng sinabi ni Little Thunder Phoenix, kami ay mga sacred beast at 5 lamang sa buong mundo. Tanging kami ang mayroon sa isa't isa, parang pamilya. Kapag humihingi ng tulong ang pamilya, tungkulin kong tumulong. Iyon ang natatanggap ko bilang iyong tiyak, sa paraan ng biro, hahaha. Ama, ipagkakatiwala mo ba sa akin ang buhay ni brother? Tumingin si Kiao kay Zufan, siya lamang ang makakaligtas sa kapatid. Kailangan natin siyang pagkatiwalaan. Nakikita ko sa kanyang mga salita na taos puso siya. Sinabi mo bang taos puso? Hindi ba ginamit niya ang sarili mong diskarte para mapaniwala ka muna at pagkatapos pinagsabihan ka pa? Umiiling si Zufan, hindi sinusunod ang kahilingan. Pinagtawanan siya ni Siyi, hahaha, tao at ang kanilang pagdududa. Humingi kayo ng tulong ngunit hindi pa rin nagtitiwala. Lumipas ang maraming taon, hindi kayo nagbago. Humph, pwede kayong magduda sa akin, ngunit dahil ipinadala kayo ng matandang dragon, hindi ko gagawing mahirap sa inyo. Sige, lumabas na kayo. Sa isang nagbaluktot ang espasyo at nabuo ang isang puwang sa itim na ulap sa likod nila, patungo sa labas. Madali silang makapasok, ngunit ang paglabas ay ayon sa kalooban ni Heaven Sealing Sigi. Sa ganitong paraan, ipinakita rin niya na wala siyang banta sa kanila. Ama! Tumingin si Kiao ng may pag-asa. Ito ay isang bihirang pagkakataon na maaaring hindi na maulit. Ang teritoryo ni Sigi ay malaya, hindi tulad ng Dragon Ancestor, palipat-lipat sa North Sea. Paano nila siya muling mahahanap? Pwede rin siyang umiwas sa amin, magiging walang kabuluhan ang paghahanap. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon para makipag-usap kay Siyi, marahil ang tanging pagkakataon. Hugh! Isang napakalaking ibon, daan-daang metro ang haba, ang nakadapo sa gilid ng Albeast Mountain Range, itim na parang gabi at may mga matang yelo. Sa kanyang ulo, may kumikislap na asul na apoy, ang Chaos Flame. Isang nilalang na ganito ang nagpapakita ng paggalang. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap nito, inaalis ang kanyang daliri mula sa asul na apoy, walang iba kundi si Vaulting Kunpang. Ubo. Ubo ng 2 beses ang malaking ibon, pagkatapos ay sinubukan ang pagsasalita ng tao. Kumislap ang mga mata nito sa kagalakan, umiti habang yumuyuko sa lalaki, "Salamat, Master, sa pagtuturo ng inyong karunungan. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. Ginagawa ko lamang ito dahil may tiyak akong pangangailangan sa iyo." Bumuntong hininga si Kunpang, Midnight War Owl, isa kang 9 na level Imperial Beast tulad ni Three Heads, at isinasaalang-alang ko ka kasama nito nang pinili ko ang aking tagapaglingkod. Ngayon, ikaw ang kakatawan sa akin sa pamumuno ng mga hayop. Nanginginig, nagulat si Midnight War Owl, "Master," sabi ni Brother Three Heads, babalik siya agad. Kapag nakita niya ako, siya ay you. Haha, napakabuting kaibigan mo eh. Umiling si Kunpang, hindi siya sasama sa atin, natatakot ako. Kaya't ikaw ang pumalit sa kanya. Kung gayon, brother. Ang asul na apoy na ibinibigay ko sa iyo ay aking selyo. Mas alam ko ang kondisyon nito kaysa sinuman. Hindi nagpakitang tao si Old Siyi, pati ang aking tagapaglingkod ay pinatay niya. Gayunpaman, marahil ganoon din ang nadarama ng Old Dragon sa akin, hahaha. Naglakad-lakad si Kunpang, nakatingin sa malinaw na buwan na nakabitin sa kalangitan. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na may mortal na dumain na makakaagaw kay Three Heads, isang 9 na level Imperial Beast na pinalaki niya, ibinabalik ang lahat ng sisi kay Sigi. War Owl, dati si Sigi ang pinakamadaling lapitan at pinakamalapit sa tao sa 5 sacred beasts. Ngunit kapag lumalim ang ugnayan, mas masakit kapag nasira. Ipinakita niya ang kanyang tapat na damdamin at pinarusahan ng pagtataksil. Ngayon, puspos ang kanyang puso ng galit, isang puot na hindi niya kayang bitawan. Wala nang chance si Zufan na mapaliwanag ang isipan ng isang baluktot na baliw. Hahaha, pati ang aking sariling mensahero ay pinatay niya. Ngayon, sa kanilang sarili na lamang sila nakasalalay. Nagningning ang kakaibang liwanag sa mata ni Kunpang habang pinagmamasdan ang buwan. Bumuntong hininga si War Owl sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nakatingin rin sa buwan, may dalang sakit at munting pag-asa. Namatay si Three Heads sa misyon na ito. Sana ay matapos ito nang hindi nasayang ang kanyang kamatayan. Ipinanalangin nito na magtagumpay si Zufan. Ang liwanag ng maliwanag na buwan ay sumasaklaw sa bawat sulok ng Albeast Mountain, pati na rin sa magulong digmaan sa North Sea. Ipinadala nito ang panalangin sa itim na ulap at sa nag-iisip na lalaki.
Dapat ba akong magtiwala sa kanya o hindi? Mahigpit na nag-isip si Zufan sa kanyang desisyon, tinitingnan ang labasan ng teritoryo ni Si at ang pag-asa sa mata ni Kiawer. Maaaring ito ang pinakamahirap niyang desisyon. Harapin ang isang ganap na hindi kilala at hindi mapagkakatiwala ang kalaban, wala siyang leverage, wala siyang kontrol. Anumang pagpili ay may mataas na posibilidad na masira ang lahat. Kung hindi niya pagkakatiwalaan si Si, iiwas lamang nila ang problema, may malaking posibilidad na maghiwalay sila rito at hindi na muling magkikita, iniwan si Yang Sanzi na walang magagawa. Ngunit kung ipagkakatiwala kay Si Yang Sanzi, maaaring ilabas nito ang galit at puot kay Yang Sanzi. Malinaw na narinig ni Zufan ang totoong damdamin sa mga naunang salita ni Sigi. Nasa impasse si Zufan, hindi makita ang mabuting opsyon. Batang lalaki, nakikita kong nag-aalangan ka kaya hindi kita pipilitin. Pwede ka nang umalis. Ama! Nagmadali si Sigi at naging impesyente si Kiawer. Hush! Biglang bumukas ang mga mata ni Zufan at lumitaw ang walang malay na anyo ni Yang Sanzi sa mundong yelo. May ngiti sa kanyang mukha, walang sakit o paghihirap. Senior Si, siya ang anak ni Kilin. Hinihiling ko ang tulong ng senior upang iligtas ang kanyang buhay. Magpapasalamat ako magpakailanman. Kilin, paano naging anak mo siya? Nagulat si Si, bumabalot ang boses sa lahat ng direksyon. Umiukit ng kamay si Zufan, siya ang aking godson at nagtutulungan kami. Humph, godson. Pinagtawanan ni Heaven Ceiling Si, kinukop mo pa siya. Maaari ko pang palampasin ang pagkuha ng batang babae na may legasya ng Thunder Phoenix, ngunit ngayon may tunay ka pang Kilin bilang godson. Plano mo bang palakihin sila para balang araw ay maghari ka sa mundo? Hehe, mahusay kang magpakitang tao, kinukuha mo sila sa pinakamahina nilang oras para magamit mo ang malalakas na sacred beasts kapag kailangan mo. Pinakamapanlinlang na tao na nakita ko. Hindi tumutol si Zufan, umiling, iyon din ang iniisip ko. Naisip? Huwag mong sabihin na nawala na yon. Sila ay aking anak at wala nang iba pa. Kasinungalingan. Umiingay si Si, walang mas kasuklam-suklam na nilalang sa mundo kundi tao. Pati ang sariling laman at dugo, ipagkakanulo nila, lalo na ang iba pa. Kinukop mo sila para magamit mo. Tumawa si Zufan at umiling, hindi ko itinatanggi. May ganoong iniisip ako. Bilang pamilya, dapat sumunod ang mga anak sa magulang, hindi ba? Sa hindi pagpayag na mapanganib sila at panatilihing malapit sa isa't isa, nananatili ang ating ugnayan bilang ama at anak at ito'y mabuti. Hindi ko sila sinasaktan kundi binibigyan ng pagmamahal at pag-aalaga, ganap na sulit. Kasinungalingan, ginagamit mo lang sila. Kumikislap ang hangin at narinig ang mga pagbagsak ng yelo. Galit na galit si Si, mapanlinlang na tao, wala kang ibang dahilan kundi palusutin ang mura mong pagmamahal sa amin na sacred beast. Hahagupitin sana ni Kiawer, ngunit umiling si Zufan para pigilan siya. Nagpatuloy si Zufan, mula pa noong sinauna si Senior Si, hindi pa rin niya nakikita na laging balanse ang mundo. Kahit sa pagmamahal, binigyan ko sila ng pamilya, isang ama. Natural lamang na ibigay ang buhay kapalit nito. Wala nang iba, iligtas ang Kilin at maari siyang ipadala sa anumang utos ni Senior Si ginang walang reklamo. Ngayon ay nakulong ka dito, parang bilanggo. Ngunit huwag mag-alala, may solusyon ako. Hindi magtatagal at mababasag ang mortal domain at makakalaya ka. Suportado ako ni Nakunpang at Dragon Ancestor. Maaaring hindi mo ako pagkatiwalaan, ngunit paano naman sila? Mapanlinlang na tao, laging nakikipagbargain. Dapat bulag ang mga matandang iyon para magtiwala sa isang tulad mo. Hindi ko ulitin iyon. Hindi na ako nagtitiwala sa tao mula nang ako'y nakulong dito. Kasunod ng isang ugong, isang malalim na lamig ang tumama sa ulo ni Zufan. Tumungo si Kiawer para ipagtanggol siya, ngunit may tumama at itinapon siya ng 1 milya ang layo. Hugh! Ang nakakaitim na hangin ay humipong malakas kay Zufan. Umikot si Kiawer ng 4 na beses bago huminto, nagulat sa nakita. Nabaon si Zufan sa yelo, tila patay. Walang senyales ng buhay. Nakahawak pa rin ang braso niya, tulad ng mga katawan na nakulong sa yelo sa ibaba. Ama! Murmur ni Kiawer, pagkatapos ay sumigaw ng buong lakas, Ama. Walang naririnig si Zufan sa yelo, blangko ang mga mata, patag ang mukha. Hay! Tumawa si Si mula sa paligid, walang silbi, Little Thunder Phoenix.
Kapag sinelyo ko ang tao, pati ang kaluluwa nila ay nakulong. Wala siyang kaibahan sa bangkay, hindi makakita o makakarinig. Sa pagdaan ng panahon, mawawala ang kanyang buhay at magiging isa sa aking sample, hay. Pangit! Heaven Sealing Sea, ibalik mo na ang aking ama. Nanginginig si Kiaoer sa sakit, wasak ang puso. Sumiklab ang galit at sumigaw sa hangin, saktan mo siya, at ipapangako ko na kukunin ko ang buhay mo. Hay, napakamatapang mo. Pinapahiya ni Siyi, Little Thunder Phoenix, pwede kitang durugin na parang langgam sa ngayon. Ngunit kahit sa rurok mo, walang sacred beast na tatalo sa isa pa rin, hahaha. Bakit ikaw? Gayunpaman. Nagbago ng tono si Siyi, may pagpipilian ka. Hindi ka ba dumating para iligtas ang batang kilin? Ngayon, ikaw ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay, ang tao o ang kilin. Hay.